Ang Mangangaral Kapitulo 3. Sa bawat bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan, at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbunot ng itinanam. Panahon ng pagpatay, at panahon ng pagpapagaling, panahon ng pagdiba, at panahon ng pagtatayo. Panahon ng pag-iyak, at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis, at panahon ng pagsayaw. Panahon ng paghahagis ng mga bato, at panahon ng pagpipisan ng mga bato, panahon ng pagyakap, at panahon ng pagpipigil sa pagyakap. Panahon ng paghanap, at panahon ng pagkawala, panahon ng pag-iingat, at panahon ng pagtatapon. Panahon ng pagpunit, at panahon ng pananahi, panahon ng pagtahimik, at panahon ng pagsasalita. Panahon ng paibig, at panahon ng pagtatanim, panahon ng digma, at panahon ng kapayapaan. Anong pakinabang ang tinatamon niya, na gumagawa sa kanyang pinagpapagalan? Aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan ni Yaon, inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso, na anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Nalalaman ko, na walang maigi sa kanila, kaysa magalak, at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. At ang bawat tao rin naman ay marapat kumain at uminom, at magalak sa kabutihan sa lahat niyang gawa, siyang kaloob ng Diyos. Nalalaman ko, na anumang ginagawa ng Diyos, magiging magpakailan pa man, walang bagay na maidadagdag, o anumang bagay na maaalis, at ginawa ng Diyos, upang ang tao ay matakot sa harap niya. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na rin, at hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. At bukod dito'y aking nakita sa ilalim ng araw, sa dako ng kahatulan, na nandoon ang kasamaan, at sa dako ng katwiran, na nandoon ang kasamaan. Sinabi ko sa puso ko, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama, sapagkat may panahon doon sa bawat panukala at sa bawat gawa. Sinabi ko sa puso ko, dahil sa mga anak ng mga tao, upang subukan sila ng Diyos, at upang kanilang makita na sila'y mga hayop lamang. Sapagkat ang nangyayari sa mga anak ng mga tao ay nangyayari sa mga hayop, sa makatuwid bagay isang bagay ang nangyari sa kanila, kung paanong namamatay ang hayop, gayon namamatay ang tao. Oo, silang lahat ay may isang hininga, at ang tao ay wala ng karangalang higit sa hayop, sapagkat lahat ay walang kabuluhan. Lahat ay nagsisiyaon sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay nanggauuwi sa alabok uli. Sinong nakakaalam ng diwa ng tao kung napaiilang lang, at ng diwa ng hayop kung napaiibabas sa lupa? Kaya't aking nakita, na walang bagay na maigi, kundi ang tao ay magalak sa kanyang mga gawa, sapagkat siyang kanyang bahagi, sapagkat sinong magbabalik sa kanya upang makita ang mangyayari pagkamatay niya.